Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong banat ni Papa Gadon sa inyong busy pusit na si Sara Lucreciang Tamilmil Duterte. No? At ganun din po, yung kanyang kuya naman na isang congressman ay binanatan ang mga kapwa congressman. No? Talagang itong mga Duterte on the loose na po sila. They're wreaking havoc sa ating gobyerno. Lahat po, no, sinasagasaan nila, binabangga nila kasi kailangan nilang magpamater. Pero mali po ang strategy nila mga kababayan, sinasabi ko na sa inyo. They are destroying their political career kung meron silang balak tumakbo sa national stage. So, yung national stage nila hanggang representante na lang siguro kasi they will represent their district o yung lugar nilang Davao City na alam naman natin na pinamumugaran ng mga kriminal. Okay, bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like, nagsishare ng ating videos, mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. At ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating mga video premiere at live stream. Special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At special shout out po lahat din sa inyo na patuloy na sumusuporta sa ating mumunting channel. Yun talaga pong hindi bumibitaw sa atin. No? Yung iba nag-alisan na, may mga bago pero alam nyo na kung sino kayo, you remain loyal to our channel. Maraming salamat po sa inyo and may God bless us all and ipagdasal natin ang ating bansa na tayo po'y ingatan at ingatan din ng ating Pangulo against the forces of the Dutertes. Okay, so unahin natin itong article sa Politico. 3 article sa Politico, lahat po kay Larry Gadon. At isang article sa Manila Bulletin kung saan binalikan ng isang mambabatas yung kapatid ni Sara Duterte kasi isa ring matabilang dila akala mo naman magaling, no? Yun po ang hiuhuli natin. So unahin natin ito, sinabi ni Papa Gadon, no? Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ayun po yung Papa. Larry Gadon on Sara Duterte's ex-whom Marcos Sr. threat. Matinding kabastusan. Marami na po mga kababayan. Marami ng mga politiko, mga cabinet members at ilang mga prominenteng mga politiko ang talagang nagsabing bastos, walang respeto ang inyong Vice Presidenteng Sara Lucreciang Pusit Duterte Carpio. Hindi po kasi itinuro ng magulang niya sa kanya yan. Hindi tinuruan ng good manners and right conduct, kundi ano ang itinuro? Masamang asal. Walang respeto sa kapwa, buhay man o patay man. Ayan po, wala po silang pakialam. No? Maski napatay na yung tao, bababuyin pa rin nila kasi mga baboy ang pagkatao nila. Yun lang po yan. So, gawain ng anak, therefore magre-reflect sa mga magulang. Mga baboy din ang magulang, mga bastos ang magulang, walang respeto ang mga magulang. Yan po. Matinding kabastusan ang sabi ni Larry Gadon. Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon condemned Vice President Sara Pusit for her statement that she will exhume the remains of former President Ferdinand Marcos Sr. and throw them into the West Philippine Sea. Di bale, pag namatay ang tatay mo at nanay mo, ipagdadasal na lang namin sila na sana hindi sila pahirapan masyado ng lolo mong si Tanas doon sa impyerno. No? Kasi ang tatay mo, sabi niya, aantayin kayo sa impyerno. Ikaw naman, ikaw ang presidente ng impyerno. So, siguro, kung pagbibigyan po kayo ng lolo nyong si Satanas, baka nga, totohanin na ikaw ang gawing presidente ng impyerno at wag pahirapan ng husto ang tatay mong kupal at ang nanay mong walang alam sa pagtuturo ng magandang asal. Sabi nyo, bullshitan Ang lakas nyong mangbarubal. Ha?
Ang lakas nyong mambarubal ng kapwa nyo, wala namang ginagawa sa inyo. O ayan, pati patay dinamay mo. O, namnamin mo ang lahat ng pangyurak sa pamilya mo. Animal ka eh. No? Yan ay isang uri ng matinding kabastusan at tama ang sinasabi ng mga congressman na si Vice President Duterte ay walang modo at isang kabastusan ang kanyang sinasabi. Correct! Walang modo ang anak, walang modo ang magulang. The apple doesn't fall from the tree. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ganon din ang mga magulang. Walang modo at isang mga bastos. Ha? Ganon such statement show that Duterte needs to undergo a psychological evaluation. Hindi lang yan. Hindi lang isang psychological evaluation. Pagtatama, pagwawasto. Siya dapat ang mag-sorry. Ha? Hindi lang sa Marcoses, kundi sa mga Marcos supporters and loyalists. Kung ang mga Aquino nga, yung kalaban nila, yung mga dilawan, hindi ginanyan eh. Except kay Kiko Pangilinan, nag-iisa yon. Pero kakundi na din yung sinabi ni Kiko noon. O ano nangyari kay Kiko? Di ba? May kumampi ba kay Kiko na mga dilawan? Sinigundihan yung sinabi ni Kiko? Hindi. Kasi ang mga dilaw, mga palasimba yan. Ano ba ang isang sabi ng isang pare, yung Archdiocese, na i-vlog po natin yan? Itrato natin ang mga buhay at patayman ng may respeto at dignidad. So therefore, hindi kakampi ang simbahan doon sa sinabi ni Kiko. Wala pong kumampi kay former Senator Kiko Pangilinan. Di ba? O, naramdaman niya yung galit ng mga Marcos supporters and loyals. And probably, siguro, nung mga kakampi niya sa politika, walang ganon. Patay na yung tao. Hindi na makakasagot sa iyo yan. Huwag mong idama yan. Di ba? Respetuhin na lang. Ikaw ba gusto mo ganun din ang gawin sa iyo? Ano mararamdaman ng pamilya mo? Tama, mali. Oh, so dapat itong si Sara Duterte hanggat hindi siya nagsusori, hindi rin tayo magsusori na sasabing siya ay bastos at walang modo at hindi pinalaki ng tama ng magulang dahil nagre-reflect yan sa ugali ng magulang. Ano? Bastos at walang modo. Okay? He emphasized that even the Aquino family, tingnan ninyo, or former Vice President Leni Robredo never went to such extremes just to criticize President Marcos Jr. Kung maalala ninyo, kahit mismong mga pamilya ng Aquino ay hindi nagsalita ng ganyan against the late President Edralin Marcos. Ngayon lang kami nakarinig ng ganyang klaseng salita sa mga katunggali sa politika. Kasi kahit si Madam former Vice President Leni Robredo hindi salita ng ganyan, correct. Alam po nila. So therefore, itong mga dilawan, alam nila ang boundary. Alam nila yung linya na meron dapat hindi ka sasaligin out of respect. Give courtesy and dignity. Diba? Kasi itong mga mga katunggali ng Marcos family, alam din nilang matakot sa Diyos. Pero ang mga Duterte, walang Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Even yung tatay nilang si Digong, minura ang Diyos. Diba? At kung pumupunta naman sa simbahan yang si Pusit, pakitang tao lang yan. Baka nga inaalipusta niya pa ang Diyos sa loob ng simbahan. Pakitang tao lang, mga kababayan. Diba? Sinong hindi mabibisit? Tama po si Larry doon. Ha? Even yung kalaban ng mga Marcoses sa politika, except si Kiko lang. Pero pasensya na po, Senator Kiko kasi nagsabi ka rin ng ganon. Pero alam ko, na guilty ka. Ha? Nagkamali ka. Malamang, nakarinig ka ng di magagandang salita. O ngayon, di ba? At least hindi na lang ikaw ang nag-iisa. Itong beeping pusit na ito, talagang napakabastos. Hindi lang yan. Ang masakit pa, itatapon niya pa sa West Philippine Sea. Di subukan. Hindi sinasalita, subukan. Di ba? Hindi nga nagawa ni Kiko Pangilinan Ikaw pa kaya? Sino ka? Di ba? O, spare tire ka lang naman. Buti pa si former Senator Kiko Pangilinan, may mga batas na naisulat na ngayon ay nagagamit except doon sa nag-iisa na Child Protection Law. Pasensya naman talaga, Senator Kiko Pangilinan. Huwag ka sanang magagalit. Totoo naman po yun. Diba? Eto, another one. Dito sa mga test-test, mahilig sa test-test mahilig maghamon si Pusit. Pero pag siya nang hinamon, tamilmil na. Napakayabang. Akala mo,
Siya ang pinakamagaling, siya ang pinakamatalino. Wala lang, nang aasar lang yan, nanti-trigger lang yan pero yan, depress yan. Oo. Malungkot po ang buhay niyan, si Tamilmil. Oo, hindi nyo lang alam. Ano po yan, baka nagme-menopause, kaya ganyan. Ano po sabi ni Papa Gadon? Politiko. Liver, kidney test next. Sara Duterte's drug test challenge a diversion from confidential fund issue. Sabi ni Larry Gadon. Papa Gadon called on lawmakers not to give in to the drug test and psychological evaluation challenge posed by Pusit, describing it as an attempt to divert public attention from the reported misuse of confidential funds. Correct. Huwag niyong palagan yan. Wala naman yan. Magpapadrug test kayo, nagpa-drug test kayo, nagpa-drug test siya. Anong challenge niya? Ano yung challenge niya sa inyo? 'Di ba? Mag-oath siya, umattend siya ng hearing, sa palagay niyo a-attend siya? Bago kayo magpa-drug test, mag-ano muna siya, i-call niya muna yung inyong challenge. Kailangan umoo muna siya sa challenge ninyo. You attend the hearing of Good Government and Accountability ni Representative Joel Chua and then take a note. Ganun lang. Kung ayaw niya, di wag. Ba't ako kakasa sa challenge mo? Duwag ka naman pala. Ano, one-sided? Ang gusto mo lang ang mangyari? Gago, di ba? Sabi ni Papa Gadon, huwag kayong magpapalihis. Huwag kayong magpapalito. Huwag kayong magpapaninglan sapagkat ang taong bayan ay nag-aabang kung ano ang inyong gagawin dyan sa pag-iimbestiga sa confidential funds. Yan ang issue, hindi yang mga drug test. Correct. Focus on the issue. Hindi drug test, hindi psychological test. Bayaan nyo siyang mabaliw. No? Bayaan nyo siyang maglakad dyan sa kahabaan ng EDSA. Mabaliw siya kung gusto niya. Pero tuloy po ang investigasyon sa confidential funds. Ngayon kung may nakita kayong mga anomalya, ipasa nyo sa OSG o sa Ombudsman para sampahan siya ng kaukulang kaso. Ang sabi naman po ni Representative Romeo Acop, tuloy lang kami. Meaning, they will not be intimidated. Sino ba siya? We are co-equal branch of government. Mas marami kaming trabaho kaysa sa kanya. Siya ay spare tire lamang na nag-iingay na gustong magamit. Diba? Spare tire ka lang. Oo. Spare tire na gumagastos ng milyong-milyong piso pera ng taong bayan. Diba? Pinapasahod ng walang silbi. Ngaw-ngaw, walang ebidensyang maipalabas. Maghahamon pero pag hinamon, para pong pusit. Oo. Kapag kayo pumayag dyan sa kagustuhan ni BP na Sara na kayo ay magpa-drug test at magpa-psychology test, ay walang nang katapusan yan. Ang susunod nyon ay magpa-liver test kayo o magpa-kidney test, magpa-blood test, at kung ano-anong test kasi kaya pala, kaya kayong utuin. Oo, wag kayong magpauto dyan sa pusit na yan. Tama po si Gadon. Estilo niya lang yan para i-divert ang totoong issue. Yung tambalustay niyang confidential fund. Gadon stressed what the members of HOR were doing are not just their duty but their obligation as representatives of the Filipino people. Nananawagan ako sa ating mga mahal na kongresista na huwag magpadala doon sa hamon ni Pusit na dapat sila ay magpa-drug test at magpa-psychological test sapagkat hindi yan ang issue. Hindi kayo ang issue. Ang issue dito ay siya. Correct! Ang talino talaga ni Papa Gadon. Huling-huli. Huling-huli ang estilo ng mga Duterte. Maghahamon. Pag kinasahan mo, tuloy-tuloy na yan. Kasi bakit? Na hook, line, and sinker kayo. Na bitag kayo. Na uto kayo. Diba? Kaya sabi niya, hindi kayo ang issue dito. Siya ang issue kung ano yung punto ninyo. Confidential funds, budget hearing, yun ang unahin nyo sa kanayang drug testing o psychological testing after she goes to the hearing. Pagbibigyan natin siya. Diba? He also emphasized that Duterte should explain the reported misuse of confidential funds that were flagged by COA. Kaya mag-stick tayo sa totoong issue. Ang issue ng pera ng bayan, kung paano ginamit. Ang issue dito ay yung confidential fund, yung pera ng bayan. Hindi kayo ang issue dito pertaining to the lawmakers. Approve po ako dyan. Correct. Tama po yung mga sinasabi ni Papa Gadon.
tandaan ninyo, hindi kayo ang issue. Siya ang issue dito. Mag-concentrate muna kayo sa budget niya, sa confidential fund. Tapusin muna yan. Focus, focus, focus. Kasi ang ginagawa niya, dinadivert niya. No? Tinatry niya kayong mawala ang focus dito sa paglustay niya ng pera ng kaban ng bayan. Dinadivert niya, kayo magpa-drug test kayo, magpa-psychological test kayo. Sinasabi niyo akong baliw ako, adik ako di wow. Di ba? Ikaw magpatunay na hindi ka baliw at adik. Bahala ka sa buhay mo. Huwag mo kaming utuin dahil hindi kami uto-uto katulad ng mga DD-shit mong minions. Ganun lang yan, mga young guns, no? Mostly the young guns ang hinahamon niya Akala mo naman papalagan siya ng young guns. Ano ba ang sabi ni Ortega? Sige, hindi man ako umiinom ng alak. Sige, magpapa-drug test ako, whatever. Basta, mag-oath ka. Pumunta ka sa hearing. Hindi siya sumagot. Pag hindi niya kaya, walang drug test. Walang psychological test. Ano ako? Tanga? Uutuin mo ako? Ida-divert mo yung issue sa iba? Di ba? Gunggong lang. Pinapainang kayo Binibitag kayo, gusto niya kayong hawakan in the palm of her hand. Kasi pag nabitag na kayo, kontrolado niya na kayo. Nasa kanya na yung naratiba, mga kababayan. Dapat kayo ang mag-control. Tulad ng sinabi ni Ronyo Acop, tuloy ang investigasyon. We are not intimidated. We will not be swayed by whatever diversionary tactic. We must set our focus. Dito tayo mag-focus. Ito ang nasimulan natin. Tapusin muna natin. Bago yan sinasabi niyang mga hamon-hamon. Magaling siyang maghamon Pero pag siya nang hinamon, wala naman. Tulad nung tatay niya, may hinamon dati ng barilan. Tinanong kung saan at anong araw. Pumunta yun, makikipagbarilan. Wala naman si Digong. Tulad nito, sa Quadcom, naghahamon na imbitahan siya. Si Barbers, ang dami pang alam. We give respect and ganito sa sa presidente. Kasi former president yan. Nung pinadalhan na ng letter, anong sabi nung lawyer ni Digong? Matanda na po kasi. May sakit at late ang notice. Ulul. Hahamon-hamon kayo. Nung pinalagang kayo, wala pala kayo. Urong titi pala kayo. Diba? Eto pa, huling-huli. Matindi to mga kababayan. Kay Papa Gadon pa rin, sabi ko sa inyo, 3 artikulo to Politiko. Hindi na magagawa ang mandato. Larry Gadon 6 removal. Larry Gadon 6 removal of incapacitated Sara Duterte. No? Nais nang tanggalin ni Larry Gadon ang walang kwentang Sara Duterte, walang silbi, incapacitated mga kababayan sa Tagalog kung iintindihin natin. Papa Gadon suggested the removal of Vice President Sara Pusit Duterte, claiming that she can no longer fulfill her constitutional mandate to assist the President. Aside from impeachment, Gadon said that the Vice President can be removed if Congress declare her incapacitated to perform the duty. Ay, patay na. Incapacitated to perform her duties. Ay, ang galing Lawyer yan. Baka ano ang sasabihin dyan ni Pusit? Tulad ng ginawa niya kay Remulla. Ad hominem. Ang sabi lang ni Sec Remulla ng DOJ, ay sanay na po tayo dyan. Yung mga taong walang alam kundi mag-ad hominem. Di ba? Parang yung mga DD shit lang. Pag pumapasok sa ating premier, sa ating mga LS, ang pangit mo, ang laki ng mata mo, so what? Ang itim mo, so what? Hanggang dyan lang ang kaya nyo kasi ang utak ninyo ay pusit. Salamat naman kay Castro. Nagpusit-pusit. Sabi ni Gadon, alalahanin natin, aside from impeachment, alalahanin natin na pwede siyang tanggalin ng Kongreso sa mamamagitan ng pagdeklara na siya ay incapacitated. Patay na. Dahil kasi ang role ng Vice President ayon sa ating Constitution ay to assist the President in his performance of duties and to perform such other functions that may be assigned by the President. Paano siya makikipag-assist sa Presidente kung siya mismo ang idineklara na sarili niya na hindi na siya makikipag-cooperate sa ating Presidente, hindi natutulong? Ay, correct!
Incapacitated, kaya naman pala, aside sa impeachment, pwede palang gawin ng Kongreso yan. Yari na. Sa mismong bibig pa ni Pusit nang galing na, hindi na ako makikipagtulungan. Hindi na ako tatanggap ng anumang posisyon sa gobyerno. Wala. So therefore, you cannot assist the president. Ay, maganda to, no? Maganda po ito, no? Sabi pa ni Papa Gadon, ang haba, mga kababayan. So yung role, yung function na binigay ng ating konstitusyon na for the Vice President to assist the President and to perform such other functions may be assigned by the President, hindi naman mangyayari yan sapagkat inilayo niya ang kanyang sarili sa role na yan. She made herself incapacitated by those statements and by those actions. So therefore, pwede siyang ideklara ng Kongreso na incapacitated siya, na hindi na siya pwedeng maging Vice President. Gadon urged the Makabayan Bloc to consider his suggestion instead of filing an impeachment complaint against Duterte. Kaya pag-isipan ninyong mabuti ang aking suggestion at ito ay pag-aralan. Ayan, ayos. Actually, pinagsabihan pa nga ni Gadon na wag munang mag-file ng impeachment ang Makabayan eh. Gawin na yan after 2025 midterm election. Kasi doon natin malalaman, sa akin lang opinion kung may mga kakampi pa ang Duterte sa Senado. Tapos, sabi naman ni Papa Gadon, kasi busy ang mga mambabatas up for re-election. Mababaon lang yan sa limot. Kaya dapat fresh. No? Lalo na yung mga bagong pasok ng mga politiko, yung mga nanalo. So, agree ba kayo mga kababayan? Aside from impeachment, incapacitated. Kasi, hindi niya nagagampanan na kung ano man yung mandatong binigay sa kanya ng Constitution at ng trabahong pinagagawa ng Presidente. Sabi diyan, tulungan mo ang Presidente. Di ba sinabi ni Gadon? Siya na mismong nagdeklara, hindi na siya makikipagtulungan. No? Hindi na siya tatanggap pa ng anong cabinet position. So anong trabaho niya lang? Dapat nga tanggalan na ng pwesto yan. Ng pwesto ng sahod, sorry naman. Yung mga nagtatrabaho sa OBP, ilipat nyo na lang yan. Useless po. Useless ang ating BP sa bagay spare tire. Alam niyo yung spare tire nyo? Pag hindi pala yan na-check yung hangin sa loob ng 1 taon, napaplat din po. Yan po yung sabi ng ating kaibigan. Ganyan po si Duterte. Wala pa siyang 1 taon na nag-quit, pero plat na po. Sabaw na sabaw, daig niya pa ang lugaw, nasabaw na lang, nawala na yung bigas. Okay? Ngayon, anong gagawin dyan ni Pusit? Ay, iniipon niya lang yan. Kasi may nakapagsabi sa atin na para po siya ang gagawin niyang style nandito sa LA, yung sinungaling na vlogger. Every week yan, magpapa-press con. At yung mga magtatanong daw, di umano, ay mga bayad na. Scripted po, mga kababayan. Parang every week, episode 2, episode 3. Drag Me to Hell Press Con by Sara Pusit Duterte. Episode 3. Abangan nyo yan, every week yan. Para pong yung kay Cardo. Hanggang 2028 po yan. Kaya tayo, sanay na samay naman na tayo. Diba, nasanay nga tayo kay Hitad. Ano nangyari kay Hitad? Wala! Yung mga kakampi niya, wala. Ganon din ang mangyayari dyan. Pasok dito, labas doon. Kasi unang-una, sinungaling. Pangalawa, pusit. Pangatlo, diversionary tactic. Ayun po yun. Sinungaling, duwag, at diversionary tactic lang ang alam. Ad hominem pa. Di ba? Ako po, agree po ako sa lahat ng sinabi ni Papa Gadon. Diyan sa 3 artikulo na yan, sa totoo lang, baka banatan siya dyan ni Pusit. Sasabihin na naman niya, tulad nung kay Remulla lang, ad hominem. Natanggalan ka nga ng pagka-abogasya. Pero iba naman po yung pagkakatanggal ng abogasya ni Papa Gadon. Di ba? Ibang kaso yun. Hindi related sa pagiging abogado niya as professional. Patalinuhan sa batas. Hamunin mo Papa Gadon si Pusit. Tingnan natin kung kakasa sa'yo, batas sa batas, abogado din yan. Baka sasabihin niya, magpa-drug test na lang tayo. Di ba? Tama, mali. Now, labas naman tayo dyan kay Papa Gadon at kay Pusit. Pumasok naman tayo dito sa House of Representatives. Ito pong ating HOR ay kaalyado po ng ating Pangulo. Kasi napakahusay po ng kanilang speaker. They are actually defending
their institution. Kasi nung sinabi ni Digong na sila ay rotten institution, doon po nagsimula yan. Wala namang pinakitang ebidensya si Digong, yung ginagamit daw nila, yung MOEE, hindi mo pera yan. Pero wala naman silang pinakitang ebidensya. They planted. Magaling silang mag-implanta kasi yung poon nilang Prime Minister ni Baal, yung aantayin kayo sa impyerno, ay nagsabi na siya ay nag-iimplanta ng ebidensya nung siya ay fiscal pa. O di ba? Sinabi niya yan. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Ngayon, yung anak niyang panganay na nabigyan di umano ng 51 billion na hanggang ngayon ay tikong mambibig, sinalig po, binaboy po, inalipusta ang mga young guns ng HOR. Kilala nyo naman siguro sino ang mga miyembro ng mga young guns, yung mga kabataan dyan, yung mga neophyte, new fresh breed of lawmakers. Isa dyan si Kong Sandro, nandyan si Tami Zamora, nandyan si Representative Ortega, Gutierrez, si Adjong, si Nograles, si Kong Hun, at yung isa pa yung sa Akol Bico Party List. Nandyan po sila, marami po sila, no? Pinipitagang mga young guns. Nandyan din yung isa pang babae na taga, I forgot her name, Nueva Ecija, yung representative nila, napakagaling na mambabatas din nun. Ano po ba ang sinabi nitong si Representative Paulo Duterte? Inalipusta niya po ang Young Guns kasi hinahamon niya ang isa sa miyembro ng Young Guns na magiging katunggali niya sa 1st District of Davao City na walang iba kundi si Representative Migs Nograles ng hair follicle test. No? Actually, nung Wednesday po sa ating bansa, pinalaga na yan ni Migs Nograles. Meron na nga pong meron ng pictures na talagang nagpa-hair follicle test sila. Aantayin na lang natin yung resulta. Sana hindi naman ma-doctorate yung kay Paulo Duterte. Ngayon, ito po ang sinabi niya, itong si Paulo Duterte. Quote, I dare my opponent for the position of Representative of Davao City, 1st District, who is said to be a member of the so-called Young Guns. Mga guns daw, guns. G-O-O-N-S, guns. Napakasama naman. Biro mo, kapwa mo mambabata, sasabihan mo, mga guns. Sino ka? Diba? Ikaw ba? May naipamalas na dyan? Ikaw ba? Visible ka sa mga hearing, sa plenary? Diba hinahanap ka nga nila noon? Yung sabi mong a-attend ka sa Quadcom hearing, hindi ka naman uma-attend. O, diba? Lalo na nung nabanggit, yung isang witness, yung nakakulong, yung galing BOC, yung pangalan mo at yung bayaw mo. Diba? Sabi mo nun, a-attend ka, hanggang ngayon wala eh. Nagbigay ka pa ng letter kay Congressman Paduano eh. Pero hanggang ngayon wala, nag-aantay po ang taong bayan. Tapos you have the lakas ng loob na sabihin, young guns, guns daw po in Congress, mga hooligans, mga bunch of thugs, yung mga sinasabing young guns, ang tawag niya ay guns, no? Feeling niya, mga tarantado yon, o baka ikaw yun, Ayan, hindi po yon dumating ng maayos sa isang leader ng Kamara. No? Hindi po katanggap-tanggap yung inasal niyan. Kasi bakit hindi nyo yan dalhin sa ethics committee, yung gago na yan? Napakayabang. Pinalagan po siya. Ito, sa Manila Bulletin. Young guns pala ha? Suarez reacts to Kong Duterte's tirade. Akala mo naman, may silbi itong pulong Duterte na ito. Paliwanag mo muna yung 51 billion para ka magaganyan, yung kayabangan mo. Di ba? House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez has clapped back. Ayan. Galit siya, hindi niya matanggap eh. At Davao City 1st District Representative Paulo Duterte for branding the Young Guns black as the Young Guns. Suarez endearingly referred to by the Young Gun members as their roadshow manager. Siya pala ang nagsasabi kung saan sila pwedeng pumunta. Tignan kung ano ang kalagayan ng bayan na yan. Napapanood ko po eh. Sa Congress TV ng PTV o House of Representatives, tignan nyo na lang.
Nagpupunta sila sa bayan-bayan, nakikisalamuha sila even though hindi nila distrito yon, at tinitingnan nila, pinopromote nila yung lugar, at kung may problema man doon, ibabalita po nila sa House of Representatives. Did not take Representative Duterte's tirade sitting down. Quote, I think that's an unfair statement pagdating po sa kanila. Sabi ni Suarez. Along with the other young guns, finished the marathon Quadcom hearing that started at around 10:30 a.m. at natapos ng 2 a.m. Wednesday. Nasaan si Pulong Duterte? Baka nga naghihilik o nagja-jamming-jamming pa yung gago na yan eh. Samantalang yung ibang mga young guns nandoon sa Quadcom hearing, nasaan siya? Di ba? Baka naghihilik o baka alam nyo na, kampay! Ganon. Quote, first of all, you have to commend the legislative work the young guns have done for the 19th Congress. Kita mo naman, 2:00 na ng umaga, hindi sila umaalis. Correct. Very active sila pagdating sa committee hearings, pagdating sa committee deliberation. I hope I can say the same for certain congressmen who seems to forget that they're congressman and not show up for plenary work. Correct. Ibig sabihin, mga tamad. Nandun siguro sa bayan nilang Davao City pero pinapasahod nyo. Magkano ang sahod ni Pulong Duterte? Nasaan siya? Wala siya, hindi siya makita sa plenary, hindi siya makita sa mga hearings. Anong ginagawa? Ayon, baka anong pinapalaki niya? Ewan ko. But the young guns have always been there, working tirelessly for their district, representing the people that elected them into office. Ayan. Suarez wasn't done yet. In an apparent response to the Duterte siblings challenge, itong si Pusit, he revealed what he thought the best challenge was. Ito daw ang the best challenge dito sa isang Duterteng busy Pusit ninyo. You know, unang-una, pinakamaganda, take the oath challenge. Correct! Oath challenge muna, manunpa ka muna. At humarap ka sa good government challenge. Ayan. Dahil what we're after there is the truth. What we're after is coming up with the proper legislation to strengthen the institution of government and to make sure that the people's money is being spent and spent properly. Correct. I agree. Di ba? Ang Duterte, puro pagmamayabang lang. Pag hinamon mo na, putsit, putsit, putsit. Takbo na ako. Ito na ang linta ko. Tatakbo na ako, magko-cover na ako sa ad hominem. Pag hinamon na sila, bye-bye, see you later. Di ba ganun sila Ang yayabang mga kababayan binalikan siya. Akala naman nila matatakot na ang mga congressman o sino man pag nagsalita sila. Dati nung pag sinabi, yan, nagsalita ng mga Duterte, matakot na kayo. Ngayon wala po. Kasi napag-alaman na kayo ay mga hooligans. No? Ang yabang magsalita ng mga young guns o young goons. Yung pala, sila yung hooligans. Or hooligans. Di ba? Kayo pala yun Tapos ibinabalik ninyo halatang halata kayo, nahuhuli kayo sa sarili nyong bibig. Mga sinungaling, mga pusit, mga walang modo at bastos. Dahil pinalaking hindi tama ng mga magulang. Alalahanin ninyo kung ano ang puno, siya ang bunga. Bastos ang mga anak, bastos ang mga magulang. Walang modo ang mga anak, walang modo ang mga magulang. Gago kayo Di ba? Kinante ninyo ang mga loyalista at supporter. Namnamin ninyo ang kagaguhan ninyo. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.